Sa panahon po ngayon mga ka-RSP, abay di lang bahay ang kailangan, dapat matibay, dapat pati negosyo. At isa sa mga industriyang patuloy na tumitibay at lumalago ay ang construction business. Pero paano nga ba magsimula sa ganitong linya ng negosyo? Yan ang inalam ng kasama nating si Dayan Medina Ilustre dito sa Negosyo Tayo. Kwento niyo po kami, paano po ba kayo napasok sa construction business? Actually po, ako po isang licensed civil engineer. So nag-start po ako as practicing engineer sa isang malaking kumpanya po ng construction dito sa Pilipinas. And then after, nagkaroon ako ng project sa simbahan. So dun ko na-realize after nung isang project na yun, kaya ko pala gumawa ng mga buildings and bahay. So nag-try akong magtayo ng sarili kong kumpanya po. So sa pagtatayo mo ba, may hesitations ba? Natakot ka ba nung una? Because coming from an big company, construction company, bilang isang empleyado, susubok ka Parang talagang you're gonna take risk to open up your own business. Yes, tama po. Actually, meron po talagang mga ganong hesitations na mangyayari. Tanging dasal lang sa Diyos ang dala at ang lakas ng loob para makapagsimula po. Magkano yung kapital na inilabas natin? Actually, wala pa pong mga 10,000. So yung service namin, nagsimula kami bumili sa mga hardwares. Ang gamit lamang bike, magda-down payment si client. So kumbaga, dun po sisimula lalaruin natin yung presyo, yung budget para makapagbili ng materyales. And then, unti-unti na po hanggang sa nagkaroon na kami ng sariling mga service, pambili ng mga materyales, and then sa ngayon, meron na po tayong mga L3 trucks, and then kaya na po natin mag-rent ng mga malalaking equipments. Di ba sir, ang sarap sa pakiramdam na nakikita mong unti-unti nagfo-flourish at may progreso ang ating mga negosyo. Anong nararamdaman niyo sir na kahit papano na ito na yon na nagsasucceed na yung negosyo? Thankful po na ganun po may mga nagtitiwala po sa atin ng mga kliyente. Nung una po kasi sobrang hirap kumuha ng mga kliyente. So, kumbaga, ang pinaka-goal namin is mag-invest ng connections. Hanggang sa ang nangyayari po sa ngayon, lahat ng projects po namin through recommendations and referrals na. Ang pinaka-goal po namin is yung easiness ni client. Si client is wala na po siyang iintindihin. Kumbaga, from the scratch, kami na po yung nandyan, more on progress na lamang po ang babantayan nila. And then, after po ng mga projects namin, ang mga nangyayari po is nagiging kaibigan po namin talaga yung mga kliyente. Minsan, yung sa simbahan po, yung pari na naging client namin, naging ninong pa namin sa kasal, siya rin po mismo yung nagkasal sa amin. So yung mga ganong connections po yung talagang tinitreasure namin. So ayan mga kanegosyo, if you're also planning to enter a business, going beyond the working relationship is important. So importante din na inaalagaan natin yung mga customers natin, lalo na yung mga needs and wants nila at naibibigay natin. Ano sa tingin mo yung mga natutunan mo na pwede mong i-share? Ang pinaka-importante po sa lahat is dapat yung business na kukunin nyo is alam na alam nyo or ito yung comfort nyo. Samahan ng dasal at tiwala sa grupo. Mas maiging manghinayang sa mga bagay na ginawa mo kaysa manghinayang sa mga bagay na hindi mo nagawa. Yan po ang mindset ng business owner na si Mr. Mark Galleposo. Kita-kits ulit sa susunod mga kanegosyo para sa isa na namang business story na ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!